ako talaga. Bakit ko ba pinapakinggan ang puso ko? Si Divina pa yung pinagtatanggol niya. Baka walang hiya talaga tong babaeng to. Sorry, I can't do this. Ikaw, ano bang wish mo, Xavier? Isa lang naman talaga yung wish ng puso ko ngayon. Yung makita ko na si Mama. Wala naman silang alam kung hindi ka magsasalita. Why do I feel like you're not interested? Well, let me just remind you then, na kapag nalaman ng lahat na ikaw yung kasabot ko sa fake kidnapping scheme natin, hindi ka lang masisira kay Grandma, pati na rin kay Daddy. Pumayag si Princess na umalis kayo at lumipat sa Bicol? Hindi mo kayang takasan ng katotohanan. Mas mabuti pa ilayo ko na lang siya. Kapag inaalis mo o inilalayo ang isang bagay, gumagawa ang tadhana ng paraan para ipaglapit ito. Pina-check ko rin yung buong taon. Wala ding record ng baby girl na sinurrender galing sa correctional. Walang tinurn over na baby girl sa social welfare. At nagsisinungaling sa akin si Dado? Nasaan ang tatay mo? Wala po siya dito. Bakit niyo po siya hinahanap? To baby girl. Si Princess ang anak ni Charlene. Oh my gosh, don't tell me. Siguro sa kasabot mo yan, no? If I tell you, I'll have to kill you. Kasi totoo nga, totoong may tumutulong sa'yo sa kidnapping scheme na yun. Pinagtutulungan niyo na lang ako eh. Ano pa bang gusto niyo sa akin? Bakit ba sinasayang mong oras mo sa scheme na yan? Ayusin mo yung sarili mo! How dare you? Libby? Umalis ka na lang bago kita ipapulis. Bakit? Anong ginagawa ko? Hinahanap ko lang yung nawawala kong anak! Nahimik ka! Alam kong hindi mo binigay si baby girl sa social welfare. Kung hindi mo mahanap yung anak mo, huwag akong harasin mo at huwag mo tatama yung anak ko. Ano nangyayari dito? Sinasaktan ka ba niya? We were just talking. Ikaw ba? Anong ginagawa mo dito? You're not answering my phone calls kaya gusto kitang makausap. Hindi mo ba naisip na sinasadya ko yun? Xavier, pwede bang iwan niyo muna kami? Please. Libby. Libby, wait. Ano ba? Bitawan mo ako. Alam mo, dapat di ka na nagpunta dito eh. Pagchichismisan na naman nila ako. Ano, hindi pa ba enough yung shame na pinagtatahan ko dahil sa'yo? Anak, alam kong mahirap itong nangyayari sa'yo. Mahirap din sa akin na malayo ka sa And akin. yet, anong ginawa mo? Nakipagrelasyon ka sa iba. That's not true. Mali ang iniisip mo. At anong gusto mong isipin namin? Ha? Na malinis ka? Na mabuti kang ina? Libby, wala kang karapatan husgahan ako, ha? Nanay mo pa rin ako. May karapatan ako! Kasi sa akin ka nagkulang. Sa amin ni Daddy. Ano man nangyayari sa amin ng daddy mo, hindi pa rin magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Anak pa rin kita at mahal kita. Mahal? Sorry Hindi ko kasi nararamdaman eh. In fact, okay nga lang sa akin na maghiwalay kayo ni Daddy. Kasi never ka naman naging mabuting ina. Mabuting asawa kay Daddy. You deserve that you lost us. Ay, Nak. Okay lang ako. Ayos lang. Tay, ano po ba talagang connection sa atin ni Miss Divina? Bakit pa ulit-ulit po siyang bumabalik dito? Wala, huwag mo isipin. Eh tay, bakit parang may alam po siya tungkol sa atin? Kanina po tay, nakita niya po to. Tapos panay po yung tanong niya sa akin tungkol dito. Saan daw po nanggaling yung libro na to? Bakit daw po nasa akin? Ano magtitiwala sa kanya, ha? Naalala ko po yung nasabi sa akin ni Ma'am Charlene. Magkatrabaho kami noon. At nung nasa kulungan ako, nagkita kami sa kulungan. At nung buntis ako, buntis din siya. At sabay kaming nanganak. Sabay daw po silang nanganak sa loob ng kulungan na ni Miss Divina. Ito yun, anak. Kasi ako yung warden nila nun eh. Eh bakit may alam din po si Ma'am Charlene tungkol sa librong to? Sa anak niya kasi yan eh. Nung umalis sila ng kulungan, naiiwan niya. Nanginayang naman ako kaya tinabi ko, tinago ko kaya
binigay ko sa'yo. Eh bakit po ang sabi niyo sa akin kay nanay ito? Siya po ang nagbigay sa akin ito. Princess, mahalaga pa ba yun? Kailangan pa ba natin pag-usapan to? Eh, naguguluhan na po kasi ako eh. Gusto kong malaman yung totoo. Gusto kong maliwanagan. Nak, sinabi ko naman sa'yo yung totoo eh. Okay naman tayo, maayos ang lahat. Gumulo lang dahil kay Divina. Sinasadya niyang guluhin tayo eh kasi masama siyang tao. Naiinggit siya kasi may anak ako kagaya mo. Samantala kasi yung anak niya, iniwan niya parang tuta, pinabayaan niya. Eh bakit niyo po kayo pinagbabantaan? Ano pong kasalanan niyo sa kanya? Tama na! Pwede ba tama na? Pagod na ako, gusto ko na magpahinga. Alam mo, sa tingin ko talaga niloloko ako ni Dado eh. Alam niya kung nasan si baby girl. Bakit hindi lang niya sabihin sa'yo para matahimik ka na? Baka natatakot siya ipapakulong ko siya. O kaya, hindi kaya si Princess si baby girl? Tingin mo? Well, wala pa akong ebidensya. Pero nagulat talaga ako nung nakita ko yung libro na yun. Yung storybook. Kay Charlene yun eh, binigay niya kay baby girl. OMG. Kung nagkataon, si Princess ang tunay na anak ni Charlene? Ganun na nga. Eh bakit hindi sabihin ni Dado kay Charlene? Kas, ang alam nila, ako ang ina ni baby girl, di ba? Ay, oo nga pala. Kaloka naman kasi. Napakakomplikado ng buhay niyo eh. Pumilit na nga ang mundo natin. Nabibigyan linaw ng mga bagay-bagay. Sa tingin ko, kailangan kong mag-ingat sa pag-handle kay Dado at kay Princess. Hindi dapat sila mawala sa radar ko. Sa tingin mo, magpapanik si Dado sa ginawa mo? Well, binigyan ko naman siya ng time and space. Pero oras na makakuha ako ng pagkakataon, kukuhanan ko ng specimen si Charlene at si Princess. Papa-DNA mo? Correct. At, yung tamang hinala ko, gagamitin ko si Princess laban kay Charlene. Anak, laban sa ina. I want you to review all the documents bago ko ipasa sa husgado. Gaano pa katagal tong kasong to? Konting tiis na lang, Charlene. Hanggang ngayon, nawawala pa rin si Leilani. Dahil nawawala siya, walang pwede mag-akusa sa'yo. Mas gugustuhin ko hanapin siya para mabigyan ako ng hustisya. Puro na lang kahihiyan ang binibigay ko sa anak ko, kaya mas lalo siyang lumalayo. Ito ba nag-iisip ng ganyan, Charlene? Wala ka namang kasalanan. Lahat ng ito, puro paratang lang, kahit yung sa ating dalawa. Alam mo, Adrian, hindi ko maiintindihan yung anak ko. Kahit anong gawin ko, ang tingin niya sa akin, masamang tao. Para bang ang hirap-hirap para sa kanya na mahalin ako. Alam mo, ganyan yata yung mga teenagers ngayon. Kahit yung anak ko sa US, hindi mo lang ako tinatawagan. Simula nung mamatay yung mami niya, lumayo na yung loob mo sa akin. Kung tutusin, pares na tayo na pinagdadaanan. Pero yung pamilya ko, nandito sila. Kasama ko yung anak ko, yung asawa ko, pero para bang layo-layo nila. Ang hirap abutin. Ang hirap buuin.